Balitang makatotohanan. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Maya Pabak Kabalen, isang magandang umaga ho at isang holiday na Huwebes sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin itong 42nd death anniversary ni Ninoy Aquino. Kaya naman wala hong pasok sa buong bansa. It's a red letter day. Kumusta ho kayo mga kabalen? Kumusta yung mga nakatutok dito sa ating programa? At Justin Dizon po, samahan ninyo sa loob ng 45 minutos na pagbabalita, balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Iyan ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mahigit 1.8 million followers dito po sa Facebook. Opo mga kabalen, dahil live ito sa CLTV 36 News page at dun sa ating main page, combined 1.8 plus million followers. Napapanood din tayo sa ating YouTube channel at syempre ho sa Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan malinaw na malinaw. Ganyan din ho sa Air Cable Converge Channel 71. At dito sa ating 37 cable partners dito sa rehiyon gitnang Luzon, At syempre, Channel 36 po sa Pampanga. Yan. Kumusta ho kayo? Makibalita at samahan ako dito sa kwentuhan, sa mga anunsyo at balitaktakan ng mga balitang kailangan nating malaman upang matulungan ho tayong magdesisyon ng tama, ika nga. At syempre, pagbati muna. Nakatutok sa ating programa ang aking kaibigan. Shout out Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, dakal salamat. Kumusta? It's a Thursday morning, Mauran. Mimingat ko yung Joel. Kumusta ka rin kakalaguran, Ken? Pamilya Manalo. Diyan sa may Santo Domingo. Yung kanakong barkadang Edwin Manalo Jr. Anandong. Panay mo na akong i-greet, kanya.
Yan, kamusta? Yan, nanonood din syempre, Cesar Montana watching. Ayan, maraming salamat, Kuyang Cesar, sa iyong pagtutok dito sa ating programa. Ano ho yung mga lakad nyo ngayon? Ha? Ano ho yung mga gagawin ninyo? Alam ko, holiday. Bukas may pasok. Pagdating ng Lunes, holiday ulit. So, ayan, ibahagi ho ninyo dito sa ating comment section at kung paano ninyo ipagdiriwang itong holiday ngayong araw ng Huwebes. At syempre, yung long weekend na ating ginugunita. Mahalin ninyo, makakuha kami ng tip at gayahin namin yung trip ninyo this long weekend. Ulan na naman. Maglalabas sana si Kuyang Justin. Magsasampay pala. Ulitin ko, hindi naman pala ako naglalaba. Washing machine pala. Magsasampay sana pero maulan ho. Yan, yung mga plano natin ngayong umaga. Ingat lang ho kung ano man yan Kapag ingatan lamang at syempre mga kabalen, lagi ho nating iisipin. Yung ika nga, piliin ang tama sa ating mga ginagawa. Yan, mahirap pero ganyan po talaga. Ika nga, sabi dun sa mga nagko-comment, kailan nung isang araw may balita tayo, di ba, yung carnapping incident dyan ho sa may carnapping incident dyan ho sa may Macabebe, Pampanga, Consuelo, di ba, yung mga komento ng mga tao. Kasakiting ilalaban patas. Parang kami, nagpapakahirap kami, lumalaban kami ng patas, tapos may mga ganitong tao. Alam niyo ho, karma na yung magbabalik sa kanila. Kung ikaw yung nakikinig ngayon at sinasabi na ang hirap lumaban ng patas, tapos makikita mo may mga ganitong tao. Actually, yung carnapping, yung mga suspect na yun, maliliit, mahirap pa. Makikita mo, may mga kontraktor na bilyones ang kinubram pera, tapos mga ghost project pala. Tapos mapapaisip ka, kasakiting lalaban patas. Parang, ba't yung ibang tao hindi lumalaban ng patas? Pero ito ho, mga kabalen, sabi nga nung ibang mga nag-comment din dun sa video na yun, yung karma na, yung bahala sa kanila, at syempre, yung nasa itaas, ang siya pong huhusga, so to speak, kung sabihin, ayan. I do not want to sound too preachy on a Thursday morning, lalo na holiday, pero ganyan ho talaga. Yan ho yung buhay. At kung may mga lakad ho kayo ngayong holiday, ayan, mag-relax muna. Alam natin, mahirap magtrabaho, lalong-lalo na ho dun sa mga kababayan natin, na araw-araw nakikipagsapalaran. Tapos, etong makikita ninyo, may mga ghost project, may mga kababayan tayong dumadaan na tinitiis yung baha, tapos malalaman-laman na pinondohan ng milyon-milyon, pero hindi naman talaga ginawa. Abay, hindi tama. Hindi po makatarungan. Ika nga, di ba? So, ito, silipin muna natin sitwasyon ng mga kalsada dito sa ating rehiyon. At syempre, yung mga babiyahe nagbabalak ng getaway this long weekend. Ano ba yung i-expect ninyo sa mga kalsada ngayong araw kung kayo'y lalabas? Ito. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Ayan ho, nakikita natin sa ating mga screens, mga kabalen, live feed ho iyan mula sa NLEX Corporation. So kung kayo ho ay babiyahe ngayon dyan sa may patungong Metro Manila, asahan ninyo maluwag na maluwag ang kalsada dyan sa Balintawak Toll Plaza. Ayan. Valenzuela Interchange, magkabilang linya, of course. Light traffic, holiday. Medyo maraming sasakyan sa may Kawayan area pero light traffic pa din. At Bukawi Toll Plaza, ganyan din ang sitwasyon. Light traffic. Same scenario sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, bahagi po ng North Luzon Expressway. Mga kabalen, medyo nakikita natin sa video, ayan, basa yung kalsada. Ingat ho, madulas ang daan, ganitong maulan ng panahon. Waiting tayo dito sa Siposco. Parang hindi pa naka-live dahil siguro holiday. Yan, alamin natin mamaya-maya kung ano yung sitwasyon ng traffic.
dyan sa may syudad ng San Fernando. Pero ito, meron tayong feed mula naman sa Bataan Provincial Government. Sitwasyon ho ng trapiko dito sa lalawigan ng Bataan via One Bataan Command Center. Ito ho mga kabalin, yung mga naghahanap ng papasyalan, maraming dagat dyan sa Bataan at tapos sa Balis din. Pero ito nga, bago natin iplanuhin, alamin muna natin yung magiging panahon mamaya. Ito, sitwasyon muna ng trapiko dyan sa Bataan at syempre maulan pa din yung mga iba't ibang lugar. Nakikita natin, basaho yung kalsada. Doble ingat sa pagmamaneho mga kabalen, mga karehiyon na tutungo ho dyan sa lalawigan ng Bataan. Ito ho, sa mga oras na ito, nakikita natin, napakaluwag din ang sitwasyon dyan sa may Layak, Balanga Bound. Ganyan din ho sa may Suwal, Balanga Rotonda, Kulis Crossing, doon sa tapat ng Walter Mart, Alauli, ganun din ho. Mga kabalen, light traffic. Hermosa going to SC Tex, light traffic din. Basa ang kalsada, ingat ho, sumunod sa itinakdang speed limit, 60 sa motorsiklo, 50 naman para sa mga truck at van. 80 para sa mga pribadong sasakyan, habang 70 lamang ang maximum speed limit para ho sa mga PUV. Desisyon, tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matutuan magdesisyon na tama. Yan ho, yan ang sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan sa mga oras na ito, 10:25 ng umaga, August 21, araw ng Huwebes. Alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po weather report mula sa DOST Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektadong muli ng southwest monsoon o habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas at ang buong Mindanao. So magdudulot itong habagat o southwest monsoon ng mga pagulan po sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro po nito sa layong 705 kilometers, silangan huyan ng Infanta, Quezon. At sa kasalukuyan, yung trough nito or extension ay nagdudulot ng mga pagulan at nakakaapekto na sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Sa latest na analysis po natin ay may medium chance pa rin itong mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, ang chance nitong mabuo ay after 24 hours pa o beyond the 24-hour period. At sa kasalukuyan, sa ating analysis din, generally ay pa-west-northwestward pa rin ang kanyang pagtahak at posible po na mag-traverse ito o tumawid dito sa northern o kaya naman sa central Luzon sa mga susunod na araw. Kaya't patuloy po tayong magantabay sa updates ng Pag-asa at kung sakaling magbuo ito bilang isang bagyo, sa loob ng ating area of responsibility ay papangalanan ho natin itong si Bagyong Isang. Sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan ang panahon dito po sa Cagayan Province, Isabela, Aurora, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, at sa Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon, epekto po ng trough ng low pressure area. Samantala sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa habagat o southwest monsoon. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila from 24 to 30 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius sa Baguio City, 25 to 32 naman sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa Tuguegarao City, habang 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Again, magiging maulap ang papawirin at mataas po yung chance ng mga pagulan sa maghapong ito dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging sa Aurora, Cagayan Province at Isabela, dulot ng trough o extension po nitong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Samantala yung southwest monsoon, patuloy ding magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi pa ng Visayas, particular ho dito sa Western Visayas, Negros Island Region, at maging dito po sa Southern Leyte at Central Visayas. So yung southwest monsoon magdudulot din ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging dito po sa Zamboanga Peninsula at sa
at sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan. So magiging maulan po dyan dahil naman sa habagat. Ang Northern Eastern Samar, maging ang Samar Province at Biliran Province ay mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil din sa trough ng low pressure area. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally ay mga localized thunderstorms ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. So dito po sa natitirang bahagi din ng Luzon, particular dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa po ng mga pagkidlat, pagkulog o thunderstorms. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 naman sa Cebu at 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Puerto Princesa City, 24 to 31 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands, 25 to 32 sa Zamboanga City, at sa Cagayan de Oro ay from 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ho ng ating temperatura. Kasalukuyan po ay wala rin tayong gale warning na nakataasan mong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Light to moderate o banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:43 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:15 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lord Galicia ng DOST Pag-asa. Para sa ulan panahon, yan ho mga kabalin, binabantayan yung low pressure area na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Merong tsansa na magiging bagyo, nakakaapekto na sa oras na ito ng pag-uulan dito ho sa mga kanlurang bahagi. Silangang bahagi ng ating bansa, eastern section. Yan ho mga kabalin ang latest mula ho dyan sa DOST Pag-asa. Shout out muna, nakatutok, Angelo Redaha, maulang Huwebes na umaga, ka-Central Luzon, Ninoy Aquino Day, watching from Malolos City, Bulacan. Ayan, maraming salamat. Angelo, kumusta? Kumusta ka? At excited si Angelo sa Pasko, 126 days na lamang ho mga kabalen. Ay Pasko na. Merry Christmas Angelo. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programa. Ito ho sa mga nakikibalita, kung magkano yung palitan ng piso kontra dolyar, ay nagsara ho ang foreign exchange. Itong piso kontra dolyar sa 56 pesos 96 centavos nitong August 20. Batay na rin ho yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito naman sa ibang currency, yung Japanese yen is 38 centavos. Yung pound ay 77 pesos 05 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 32 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 21 centavos. Yung dirham is 15 pesos 54 centavos. Etong ating euro, 66 pesos 61 centavos. Korean won is 04 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos 94 centavos. So please be guided accordingly dun ho sa mga magpapapalit ng pera. Ayan, yan yung latest na palitan. Huwag ho kayo sa black market, baka mabiktima kayo. Doon lamang sa mga otorisado ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang matiyak ang kaligtasan at syempre yung pinaghirapang pera hindi mauwi sa wala. Ika nga, Public service announcement muna tayo. Alapong Power. No, Karin? Okay, Alapong Power king Barangay del Carmen and Santa Rita. King Lubao, Pampanga, bukas, August 22, 8 a.m. to 5 p.m. Exempted naman yung mga taga Purok 3 and 7 dyan sa nasabing power interruption. Ayan. Apektado rin ho ng naturang power interruption yung San Agustin sa Lubao pa rin, bukas 8 to 5 p.m. Liban na lamang sa highway at Sapang Bayu. Ganyan din sa San Miguel, brownout din at San Antonio, Lubao, 8 to 5 p.m. tomorrow, Friday. 8 a.m. to 5 p.m. din. Bukas, araw ng Biyernes, ilang bahagi po ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga ang mawawalan din ng kuryente.
At ito, Santo Rosario, Mexico, kasama rin sa gagawing line maintenance. Affected din sila, 8 a.m. to 5 p.m. Wala hong kuryente bukas. Ano? And then, San Pablo, San Patricio, and San Nicolas, Mexico, Pampanga, 8 to 5 din. Karakalda rin eh. San Antonio Highway, kita pong gulot ng St. Joseph Academy, Lote, ayan, 8 a.m. to 5 p.m. dyan sa Mexico, Pampanga. Brown out ho bukas, ha, mga kabalen. Merong nag-angry reacts kasi brown out. Sorry, binasa ko lang. Ito, Del Carmen and Santa Rita. Okay, sa Lubao. Yan ho, mga kabalen, ang latest kaugnay ng iba't ibang scheduled power interruption o tapong alang kuryente ketiking Labuad, Kapampangan. At ito naman, bigyang daan din natin kung merong, walang water supply interruption na naka-schedule pa. So yan ho mga kabalan, ang latest public service announcement, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo ang mga headlines na dapat ho ninyong malaman ngayong araw ng Huwebes, August 21, 2025. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Honorable Speaker, His Excellency Lee Sianghua, the Ambassador of the Republic of Korea and the Philippines. Your Excellency, your presence today is a profound symbol of the enduring friendship and cooperation between Korea and the Philippines, especially here in Central Luzon. I would like also to recognize the gratitude Yusek Gilbert Cruiser, the proponent of this initiative, whose vision and dedication paved the way for the establishment of the self-test. His commitment ensures that our Korean brothers and sisters in the region will always have a reliable partner in law enforcement. Central Luzon is home to one of the largest Korean communities in the country. Their presence has contributed immensely to our economy, culture, education, and tourism. In return, our people have been blessed with the warmth and friendship among Korean partners, strengthening the deep ties that bind our two nations. The Korean Help Desk is not just an office, it is a bridge of trust, understanding, and cooperation. It reflects our promise that the PRO3 public service knows no boundaries of language, culture, or nationality. Together, we ensure that Central Luzon remains a safe, welcoming, and nurturing place for all. As your regional director, I assure you that PRO3 will continue to stand hand in hand with our Korean community, safeguarding their welfare while fostering stronger bonds of peace, security, and friendship. To His Excellency, Ambassador Lee Sianghua, to Yusek Gilbert Cruiser, and to all our partners, thank you for your support and for making this milestone possible. Kamsahamnida, welcome, and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, sir, for that warm welcome. At TV36 News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, ongoing ngayon. Katatapos lamang itong speech ng ating regional director ng Police Regional Office 3. At ito ho mga kabalen, dumalo ho sa pagbubukas ng Korean Help Desk
sa Station 4 ng Angeles City Police Office. Ito pong South Korean Ambassador to the Philippines na si Ambassador Lee Sang-hwa. At alam niyo ho mga kabalen, isa sa mga usapin dito sa ating lalawigan ay yung peace and order situation sa Korean town. Dahil kung maaalala ho ninyo, dyan sa Angeles City, kung maaalala ninyo months ago, merong isang negosyante, isang Korean national, ang hinold up at binaril at napatay sa isang hold-upping incident dyan ho sa may Korean town, sa Friendship, Angeles City. So, ito ho ay may panawagan, syempre, yung Korean community na paigtingin ang sitwasyon ng peace and order at syempre si Governor Lilia Pineda, Vice Gov na pala si Gov Delta ngayon. Nalilito lang. Si Governor Lilia Pineda ay hinimok din yung ACPO na ipakita yung sinserong pagpapanatili ng peace and order sa lungsod ng Angeles, bagamat hindi po sakop ito politically ng Angeles City, ng provincial government being a highly urbanized city. Yung Angeles, I'm referring to Angeles City, ay sabi ito rin imahe ng Pampanga, At ito po itugon naman ng ating kapulisan. So nagbukas ng isang Korean help desk sa Station 4 ng Angeles City at nangako rin ng PNP na kanila hong syempre ititiyakin yung kaligtasan nito pong ating mga kababayan at hindi lang mga kababayan, maging yung mga dayuhan, Syempre lalong-lalo na yung mga bisita, yung mga Koreano na nagnenegosyo po dito sa ating lalawigan at partikular sa syudad ng Angeles. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Giza neto makibalita makialam. Ulat ho yan ni Paulo G. Santos live na nagbabantay dyan sa ating dyan sa may Korean town, maya-maya po sisikapin nating makapanayam si Paulo G. Santos pero ongoing pa yung kanyang mga interviews ngayon doon sa mga individual na nandoon, Pero ito ho yung latest at kanina na i-live natin sa ating isang page yung pagbubukas ng Korean Help Desk sa Station 4 ng Angeles City Police Office. Yan ho mga kabalan. Ito naman ho sa iba pang mga balita kaugnay ho nitong ating selebrasyon ng 42nd death anniversary ni Ninoy Aquino. Sa syudad ho ng San Fernando, inalayan ng Bulaklak ang bantayog ni dating Senador Benigno Aquino Sr. Matatagpuan ho yan sa Heroes Hall. Ganyan din sa Pampanga Capitol, naglagay din ng mga bulaklak. Gayon pong Huwebes, August 21. Bahagi po ito ng paggunita sa Ninoy Aquino Day upang alalahanin yung naging pagpaslang sa kanya noong 1983 na siya pong nagsimula naman ng maigting na mga protesta at syempre laban sa diktaturyang Marcos noong panahon na iyon. Ito po mga kabalen, At silipin natin yung ibang mga larawan. Ito po kung kayo ay nais mamasyal ngayong holiday at gawing makabuluhan yung inyong bakasyon. Pwede ho kayong magtungo din sa Heroes Hall. Makikita ninyo dyan yung ibang mga statwa ng ating mga bayani, yung ibang mga rebulto ng mga bayani, at yung kanilang mga ambag dito sa ating bayan. Sa Kapitolyo, dyan ho sa may Benigno Aquino Hall, ito ho yung inialay na bulaklak din sa rebulto ng ating bayaning si Ninoy Aquino. Yan ho mga kabalan, Junior, Huwag ho kayong malilito, Ninoy Aquino Sr. yung kanyang tatay. Benigno Aquino Sr. tatay. Yung apo, noon, anak ni Ninoy, na ating dating presidente, walang iba, siyempre, si President Noynoy Aquino, the late President Noynoy Aquino III, Siya po si Benigno Aquino III. Ayan. Yan ho ang eksena dyan sa ibang bahagi, ng Ciudad San Fernando, lalo na dito sa Kapitolyo at dito ho sa may Heroes Hall. Yan, mga kabalen. Samantala, kaugnay pa rin ang ating paggunita sa Ninoy Aquino Day. Ito ho, nanawagan ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkakaisa ang buong bansa. Sabi niya, history invites reflection of civic duty. Sa mga salitang ito, sumentro ang mensahe ni Pangulong BBM
kasabay ng paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayon pong Huwebes, August 21. Aniya, higit na nagiging makabuluhan ang diwa ng pag-alala kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino kung nagiging gabay ito tungo sa kapayapaan, pagkakaisa at mas matibay na institusyon. Ang Ninoy Aquino Day ay pag-alala sa pagpaslang kay Ninoy noong 1983 na naging bitya po ng mga kilos protesta at nagbunsod ng 1986 People Power Revolution na tuluyan pong nagpatalsik sa diktaturyang Marcos Sr. Yan ho, mga kabalen, ang laman ng mensahe ng Pangulong BBM. Ito, puntahan naman natin ibang balita. Balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Biglang uminit eh. Bigla akong pinawisan. Ang init ng mga ilaw. sorry, oh. Ayan, no? Na-conscious lang si Kuya Justin. Anyway, eto ho, mga kabalayan, bahagi ng flood control sa Candaba, Pampanga ang nasira. At eto ho, nasa mahigit 72 meters na bahagi po ng flood control structure dyan ho sa may Barangay Barangka. Okay? Candaba, Pampanga ang nasira po dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at itong pong nakaraang bagyo. Batay ho sa ulat, nagkaroon po ng erosion, cracks at soil washout sa slope protection ng nasabing istruktura na posible pang humantong sa malawakang pagguho kung hindi agad pong maisaayos. Aba, hindi ko pala nailabas yung litrato. Sorry. Eto, yan. So, ayon pa ho sa Department of Public Works and Highways o DPWH, 1st District Engineering Office, sakop pa ito ng warranty kaya't walang karagdagang gastos ang pamahalaan para sa pagsasaayos nito. Ang proyekto po ay ipinatupad ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated sa ilalim ng 2023 General Appropriations na may halagang mahigit 72 million pesos. 72, kaya masira yamon. Andiyan pang year at yaking warranty. Gana-gana nawari, dalang taking warranty. It's not about the gastos. DPWH, it's about the inconvenience to the people. No? Hindi to yung gastos di ba? At kung maayos lang ang pagkakagawa nito, hindi to masisira agad-agad. Ganun lang naman kasimple. Di ba? Kung hindi na short, siyempre hindi pa naman tayo sure kung na short change, di ba? Pero kung standard lang, ito lang di ba? Kung standard lang ang pagkakagawa, masisira ba agad? With all the technology right now, 2025 na, simpleng kalsada lang, hindi magagawa ng maayos. Hindi po ako naniniwala. Sorry, pero I won't believe it. At sabi nga nung nag-comment, hindi ito usapin ng warranty. May nag-comment, tingnan nyo yung post natin. Hindi ito usapin ng warranty, usapin ito ng maayos na proyekto ng gobyerno na dapat pakinabangan ng taong bayan. Yan ho, mga kabalen. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ang proyekto po at ito mga kabalen, sinimulan itong gawin yung 72 million project noong August 16, 2023 at natapos ng April 26, 2024. Ang natura pong flood control project ay sumasalo sa tubig na nagmumula sa upstream area ng Bulacan at bumababa sa bahagi ng Candaba, Pampanga. So ito ho mga kababayan, ang sitwasyon dyan sa nasirang flood control project sa Barangka, Candaba, Pampanga na nagkakahalaga ng 72 million pesos. Ginawa nito lamang August 16, 2023 natapos noong April 26, 2024. Mahigit isang taon pa lamang simula nang nakumpleto. 72 million, ganito ang sitwasyon. I am not asking for warranty, di ba? Hindi po warranty ang pinag-uusapan dito.
Di ba? Isipin mo, mahigit isang taon pa lang ginagamit, ganito na ang sitwasyon. 72 million pesos. Mahiya naman kayo. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Kaya matutunan magdesisyon na tama Kaugnay pa rin ho sa pagbabantay sa mga maanumalyang flood control projects, naglabas ho ang Presidential Communications Office o PCO ng official receipt, o mga resibo na umano'y katunayan na nagbayad ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng mahigit 55 million pesos sa Sims Construction Trading para sa isang flood control project sa barangay Piel, Baliwag, Bulacan. So, ito ho mga kabalan ha. Pero, yan. Pero, ayan, matatanda ang una na hong nakatanggap ng report si Pangulong Marcos kaugnay nito sa sumbong sa pangulo.ph. Kasunod dito, nagsagawa po ng inspeksyon ng presidente at kanyang napag-alaman na isa po itong ghost project. Ibig sabihin, hindi nag-exist. Kahit po idineklara itong 100% complete at fully paid sa record, wala namang itinayong pader at wala rin kahit anong materyales at equipment para sa reinforced concrete river wall. Yan ho mga kabalen ang nadiskubre ng Pangulo dyan sa pagpunta sa Bulacan. Na sinasabi fully paid pero wala namang proyekto. Kaya ho sinibak sa pwesto itong dating district engineer dyan sa lalawigan ng Bulacan 1st District at medyo pa sila sa word na sinibak. Ano pa bang salitang gagamitin kung hindi sinibak? Dapat talaga sibakin, dapat nga makulong kung saka mapapatunayan nagnakaw, di ba? Isipin ho ninyo, ganito lang kasimple. Yung mga mahihirap magnanakaw ng sardina sa convenience store, ikukulong nila ng pagkatagal-tagal. Pero yung mga contractor blacklisted lang ng 1 taon, tapos gagamit ang ibang pangalan, makakapasok ulit, magkakamal ng bilyon-bilyon sa pera ng bayan. Di ba? Ang aga-aga, ang init-init ni Kuya Justin. Hindi na. Sige na. Well, ganun talaga. You have to take this we have to take this seriously, ito pong mga bagay na ito. Hindi pwedeng sitting down lang yung taong bayan, di ba? Yung Pangulo na nga mismo Kaya naman ho sa mga merong sumbong, kung meron ho kayong mga nakikita na mga flood control projects o mga proyekto ng gobyerno sa inyong lugar at nakikita ninyo na hindi umaandar ng maayos, sabay, pwede ho kayong pumunta dyan sa sumbong sa pangulo.ph, Kung sira sila o hindi ka naman, eto nga, malala pa, hindi nag-e-exist. Di ba? Mas matindi. So, pwede niyong puntahan itong page na ito. Papakita ko sa inyo. Sumbong sa Pangulo. Ayan. Mahiya naman kayo sa kapwa ninyo, Pilipino. Ito ho, sabi, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating nanaanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa utang na ginawa ninyo na pinulsa nyo lang ang pera. Sabi ho ni President Bongbong Marcos yan. So, kung meron ho kayong reklamo, kaugnay ng mga programa ng DPWH, mga flood control projects, ito, pwede ho ninyo tingnan. Nandito rin yung listahan kung gusto ninyong i-report. Ayan. So, bumisita lamang sa sumbongsapangulo.ph. Ito, ipapakita ko rin sa ating screen. Ayan, ipopost ko sa comment section yung link nung website na sumbongsapangulo.ph at sama-sama ho tayong magbantay, mga kabalen, dito sa mga flood control projects na dapat napakikinabangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho, ito ay pera nating lahat. Buwis nating lahat. Pinaghirapan nating lahat, di ba? So, ito ho yung mga listahan. Makikita ninyo, halimbawa, ito rehabilitation of Sabo Dam, dyan sa Moncada, Tarlac. Kung gusto nyong i-click, ayan, makikita ninyo. Malalaman kung magkano yung proyekto, makikita kung sino yung contractor
at kung magkano yung cost. Okay? So, bumisita lamang ho kayo dyan. At kung nakikita ninyo na hindi siya umaandar, sira, walang ginawa, hindi natapos, pwede ho kayong mag-report dito sa page na ito. Ayan. So, pwede na, i-load nyo lang, makikita nyo iba't ibang mga flood control projects sa buong bansa. Okay? So, yung mga nakakanood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre yung mga karehiyon natin, marami ho kasing mga flood control projects nakasentro dito sa Central Luzon. Nanguna ho ang lalawigan ng Bulacan, mahigit ilang bilyon di ba? Parang ganun yung usapan So, ito ho mga kabalen, pwede nyong i-report yung mga maanumalyang proyekto, flood control projects na pwede ho ninyong masilip sa inyong lugar. Yan mga kabalen. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news. Okay, paalala ko lamang sa mga kababayan natin kung kayo ho ay may mga plano ngayon o wala pang plano, libre ho ang pagbisita dyan sa may Ninoy Aquino Museum and Center sa Tarlac City ngayong Ninoy Aquino Day. At pwede pong masilayan dyan mga kabalen yung iba't ibang mga memorabilia na may of course kinalaman sa bayaning si Ninoy Aquino. So meron hong mga free tours kanina nagsimula 10 AM, mamayang 2 PM meron pang guided tour na libre. Pwedeng daluhan ng ating mga kababayan dyan ho sa Tarlac City. At kung gusto nyo rin mag-road trip, di kaya naman dumayo, ay pwede pong puntahan yan sa lalawigan ng Tarlac, yung Aquino Center and Museum. Balita makatotohanan, balita mapagkakatiwalaan. Kabalan, 10:55 na at ako'y magpapaalam na. At sinesenyasan na tayo ni Jake. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng tumutok dito sa ating programa. Pero ito, bago ang lahat, basahin ko lang. Meron tayong isang balita pala na hindi naman exclusive, hindi naman po exclusive, pero ito ay nanggaling siyempre sa isang report din ng CLTV, matapos yung isang exclusive report. Nabalitaan ho ninyo, binalita natin kahapon, i-report ni Kuyang Paulo G. Santos ito hong pagkakabangga ng isang police mobile kay Kapitan Toto Gonzales sa Santa Cruz, Magalang, Pampanga. At naglabas ho ng pahayag itong kapulisan ukol sa nasabing insidente. At wait lang, hanapin lang natin, buksan natin. Ito ho yung pahayag ng PNP mga kabalen para mabasa natin. I-flash ko. Balita makatotohanan, balita mapagkakatiwalaan. Ito pahayag hinggil sa insidente ng pagkakabangga kay Kapitan Toto Gonzales. Bilang inyong Provincial Director, nais kong iparating ang aming taus-pusong pagkabahala at paghingi ng paumanhin kaugnay ng insidenteng kinasasangkutan ng isang police mobile patrol na aksidenteng nakabangga kay Barangay Captain Toto Gonzales ng Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Malaking ginhawa para sa amin na si Kapitan Toto ay ligtas at kami lubos na nagpapasalamat sa ipinakita niyang malasakit at pagpapatawad sa ating kasamahan. Ang kanyang pangunawa ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mga lingkod bayan sa barangay. Gayunpaman, hindi namin ito tinitignan ng magaang. Inatasan ko ang masusing investigasyon upang matiyak ang pananagutan at mapalakas ang mahigpit na pagpapatupad ng tamang pamantayan sa pagmamaneho ng mga sasakyang ginagamit ng kapulisan. Muli kong ipinapaalala sa lahat ng ating tauhan na maging huwaran ng disiplina at pag-iingat sa bawat pagkakataon. Ang bawat kilos natin, maliit man o malaki, ay may epekto sa tiwala at seguridad ng ating komunidad. Kasama ang mga lokal na pinuno, patuloy nating isusulong ang kultura ng kaligtasan at pagtutulungan tungo sa isang layunin, serbisyong tapat at ligtas para sa lahat. Yan po mga kabalen, ang mensahe ni PPO Pampanga Provincial Police Director Eugene Marcelo. Kaugnay ho nitong exclusive report ng CLTV 36 News, Paulo G. Santos,
kaugnay ng pagkakabangga ng isang police mobile kay Kapitan Toto Gonzales ng Santa Cruz, Magalang, Pampanga. Pinatawad na ho ni Kapitan at siya po yung nagpapagaling na ngayon. So ayan, maraming salamat mga kababayan. Importante nagpapatawad. So sabi nga magandang ano yan. Totoo yan, no? Pero I like yung sagot ng PNP na hindi nila ito iti-take lightly, kundi magko-conduct ng investigation upang malaman din at hindi na maulit. So props to Police Colonel Marcelo, ang director po ng Pampanga Provincial Police Office, para sa paglalabas ng statement na ganito. Ito ay matapos nating maibalita exclusively. Ito pong insidente ng pagkakabangga ng isang police mobile kay Kapitan Toto Gonzales. Kababayan, ako po yung magpapaalam na muli. Maraming salamat sa oras at sa pagsama dito sa ating kwentuhan. 45 minutes na balitaang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may pagkagamitan. Ito po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maraming salamat at ingat po tayong lagi. God bless everyone. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama.